na ilapit ang ating mga mithiin at kahilingan sa ating Panginoong Hesukristo. Mahal na poong Santiago, sa harapan ni Kristo, kahilingan namin ay iyong dalhin. Sa bawat kahilingan ating itutugon. Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. Mahal na poong Santiago, simbahan namin ay tulungan upang tunay na matahayag ni Kristo sa mananampalataya at sa mga ayaw maniwala. Mahal na poong Santiago, sa harapan ni Kristo, kahilingan namin ay iyong dinggin. Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. Mahal na poong Santiago, pamahalaan namin ay gabayan upang katiwalian ay talikdan nang sa gayon ang bayan ay tunay na mapaglingkuran. Mahal na poong Santiago, sa harapan ni Kristo, kahilingan namin ay iyong dalhin. Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. Mahal na poong Santiago, kabataan namin ay akayin sa landas ng pagsunod kay Kristo upang magtagumpay sila sa mga tuksong makamundo. Mahal na poong Santiago, sa harapan ni Kristo, kahilingan namin ay iyong dalhin. Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. Mahal na poong Santiago, pamilya'y ingatan mo upang ang mga mag-asawa ay laging panahan ng katapatan at pagmamahalan na nakasunod sa aral ni Kristo. Mahal na poong Santiago, sa harapan ni Kristo, kahilingan namin ay iyong dalhin. Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. Magsitayo ang lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Pamin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo po kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo po kaming ipainturo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Dalit kay Santiago Apostol, marilag na apostol at martir, santong pintakasin namin. Tugon, Santiago iyong inihain, sa Diyos ang aming daing. Ebanghelyo'y nagbabantog, na dakila ang pag-irog, sa iyo ng maalindog, ang karikit-kiritang Jesus, ang gatinamay irog din, ng puso mo sa may giliw. Santiago iyong ihain, sa Diyos ang aming daing. Yaong mukhang sadyang dilag ni Jesus nang magpaliwanag at sa tabor ay sumikat sa hari ng astros tulad ng nagsumbalat ng sinag. Pinalad mong panoorin na kasisilaw ng ningning. Santiago iyong ihain, sa Diyos ang aming daing. Nang pagtipunan ang dibdib ng balabalaking sakit ng mga huwerto ay tiniis na dugo ang ipinawis ni Jesus mong iniibig. Ikaw na may karamay rin sa gayong dusat hilahil. Santiago iyong ihain, sa Diyos ang aming daing. Ang maestro mong maalam ng maguli ng mabuhay at lumabas sa baunan na ipinagtatagumpay ng mga santos na tanan, ang puso mo sa hilahil na hagot nagkamit aliw. Santiago iyong ihain, sa Diyos ang aming daing. Napakitang makailan sa iyo't sa tanang kawal, bago sa mundo pumanaw at saka pinanaugan ng Espiritu Santo naman. Kaya nga doon din nangaral sa Jerusalem. Santiago iyong ihain, sa Diyos ang aming daing. Sa Ebro sa Saragossa ay nakita mo si Maria sa isang haspeng kalumna, madlang anghel ang kasama, nagpupurit nagsasaya,
Purihing ulit-ulitin ang reynang maluningning. Santiago yung ihain sa Diyos ang aming daing. Sa Judea at Samaria, Jerusalem at Espanya, nangaral ka't kumikita ng maraming kaluluwa, maliwanagan ang pita, nangaral na nagniningning ni Kristong sa iyo'y habilin. Santiago yung ihain sa Diyos ang aming daing. Ang iyong puso at dibdib sa pangaral nagtiis ng di maulutang sakit, uyat, gutom, pagod, pawis, talinhaga iyong kalis na nangako mong inumin kay Jesus mong ginigiliw. Santiago yung ihain sa Diyos ang aming daing. Maraming naihubuan ng mga lihis na aral sa pagsampalatayang tunay kay Kristo, iyong inakay, ito ang kadahilanan ng tuot ni Abatriar. Kaya't hiningi sa baliw na haring ikay patayin. Santiago yung ihain sa Diyos ang aming daing. Ipinayag mo sa langit ang iyong bayaning dibdib, sa kapait-paitan kalis na kamatayang malait, sa Diyos ang ibig, ng puso mo'y makarating pag-awitan at purihin. Santiago yung ihain sa Diyos ang aming daing. Pamagat mong Boanerges na talinhaga ng bagsik, ngayon ikaw ay nasa langit, sa mga moroy, pasakit, at sa Kristiyanong sumambit, ligaya't tuwa ng dibdib, sapagkat kung pag-usigin, gawi mo sila'y ampunin. Santiago yung ihain sa Diyos ang aming daing. Sa kalis mong sakdal, tapang sumuko si Abderrahman, may 70,000 kawal na nasundalo na nahalang sa kampong pinagbakahan. Ang Espanya'y nagsanggalang sa panganib na musipil ng mga morong taksil. Santiago yung ihain sa Diyos ang aming daing. Marilag na Santiago at martir, santong pintakasin namin. Santiago yung ihain sa Diyos ang aming daing. Panalangin kay Santiago Apostol. Mahal na patrong namin Santiago Apostol, mula sa pagiging mangingisda, tinawag ka ng Panginoon upang mamalakayas ang katauhan na bubuo ng Kristiyanong sambayanan. Tulungan mo kami upang madinig ang tawag ni Kristo sa aming buhay. Naging saksi ka sa mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus. Makita nawa namin sa aming paligid ang masaganang pagpapala ng Panginoon. Sa iyong buhay, tinanggap mo ang kalis ng paghihirap. Tulungan mo kami na maging matatag sa gitna ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan. Pagalingin mo ang aming karamdaman. Patatagin mo kami sa gitna ng aming kahinaan. Dinala mo ang mabuting balita sa ibang bayan. Makatulong nawa kami sa pagkapalaganap ng simbahan. Sa aming paglalakbay, ikaw naway ay aming maging gabay upang lahat ng tukso at kapahamakan na dulot ng kasalanan ay aming pagtagumpayan. Nang sa gayon kami ay makarating at makalangit na tahanan. Makasunod dawa kami kay Kristo tulad ng pagsunod mo ng buong katapatan hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Sila'y tinuruan ni Jesus ng maraming bagay. Ibinabahagi ng Simbahang Katolika sa bawat salinlahi ng mga Pilipino ang lahat ng tungkol kay Kristo. Sa liturhiya, mahalaga ang pagtuturo tungkol sa pananampalataya.
lalo na ang mga ipinagdiriwang na sakramento. Kaya nga bago ipagdiwang ang binyag, kumpil, unang pakikinabang at kasal, pinadadalo sa isang seminar ang makikibahagi sa pagdiriwang, lalo na ang tatanggap ng sakramento. Turo ng simbahan. Pinananatili at ibinabahagi ng simbahan sa bawat salinlahi ang lahat ng tungkol kay Kristo, ang lahat ng pinaniniwalaan nito sa pamamagitan ng doktrina, buhay at pagsamba. Sasama-sama po nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin po natin sa ating panalangin ng mga sumusunod na pagsamo para sa pasasalamat ni na Ferdinand and Maxima Sayo and family, Virginia Ramos and family, Nicolay Madrid Tagle, Edwin and Vilma Villanueva and family, Lorenzo and Susan Enriquez and family, Baby Refugia and family, Jeneline Cabuag and family, Erlinda Garcia and family, Rani, Leng and Yuan Colliantes, Jeff and Sheila Karangalan, Ogie Gonzalez and family, Ria Cuenca, Leti Faustino, Cruz family, Bohara family, Ed Manapat, Annaliza and Norma David and pamilya, Jacob Tejada, Marian Lim, Carmencita Adriano and family, Pancho Quinay, Jamis Honyo. Para sa mga natatanging kahilingan ni Sunny J. Cruz, para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Christian Orena, para sa maagang pagaling ni Ria Cuenca at Crisanto Bejo, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga yumaong kapatid na sina Leonora, Francisco, Sergio Sr., Juan, Rona Adriel Angela, Francisco, Marta, Silvia, Violeta, Bienvenido, Estelita, Nieves, Bienvenido, Nemununcio Sr., Beth, Edang, at Romeo, at gayon din sa pasasalamat ni Maricel Canonce. At gayon rin kay Baby Ronyo Antonio at Santiago Magsakay Mariano. Isama rin po natin ang pasasalamat ni Louie Camo and family, Sonia Ignacio and family, Gloria Sabolarse and family, Joshua Bernardo and family, Marizel de Guzman and family, at gayon rin po ang kaluluwa ni na Agustin, Pilar Celeste, Dolores, Alfredo at ang mga kaluluwa sa purgatorio na walang nakaalaala.
ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pag-ibig ng Diyos sa walang hanggan nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid. Sa pagpupuri, pasalamat natin sa Diyos. Kaisa natin ang ating mahal na patron na si Santiago Apostol. Taglay ang matibay na pananalig. Sama-sama tayo bilang isang pamilya, bilang isang bayan na tunay na damandama na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay nakikinig ng ating mga panalangin. Paghihirin po tayo ng awa, patawad, sabagat tayo mga tao lamang na parang mahihina, nagkakamali, nadadapa, nagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubhang kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Mahal ka, nalulog namin, pinupuri ka namin, kailangan
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ang nalulunod ng Ama. Maawa sa amin. At ikaw lamang banal at pagkakas. Ikaw lamang ang Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, kadakilaan sa ng Diyos sa amin. Puri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkabit ang kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ng Panginoon na parurusahan niya ang mga pabayang namumuno sa kanyang bayan. Titipunin niya ang mga napangalat na tupa ng kanyang kawan at hihirang ng mga pastol na nagmamalasakit sa kanila. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at nangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinaihinlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay.
Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na si Kristo ang dahilan upang ang mga Hudyo at mga Hentil ay magkaisa at ang lahat ay makalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo. Kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang tawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nung panahong iyon, bumalik kay Jesus sa mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano ba't hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad? Kaya sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan
at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang luna ng bangka at nagpunta sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang doon dumating kaysa sa kanila. Paglansa ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga giliw na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang mabuting balita ng Diyos. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Hello. Hi. Kamusta na kayo? Okay ba kayong lahat? Amen? Ayun nga po ay mapapansin natin, bukod sa ating imahin dito sa altar, meron pa tayong extra imahin ni Santiago Apostol at siyempre extra ring imahin ni Mama Mary. Magkasama na mga imahin na nagpapaalala sa atin ng ating matibay na pananalig sa Diyos sa tulong ng mga santo, mga santa, at lalo na siyempre dahil si Santiago Apostol ay ating patron o ating pintakasi. Yun nga po ang ibinibigay sa atin na tulong biyaya ng mga santo at mga santa. Meron tayong kaisa, kasama, katulong na lumalapit sa Diyos. Tamang-tama po sa psikolohiya ng mga Pilipino, mahilig tayo mga Pilipino na may kasama. Pagpupunta halimbawa sa isang may katungkulan, gusto natin meron tayong alalay, meron tayong partner na makikipag-usap o makikipagkasundo. Kaya napakapalad natin mga Katolikong Pilipino, sa bawat parokya, meron pong mga pintakasi o patron na sa buong taon ay pinapatnubayan tayo sa paglapit natin sa ating Panginoong Diyos. At dito nga po, sa bayan na ito ni King Juan ng Clavidel, ay si Santiago Apostol ang ating patron. Kaya nga, hindi tayo nangangamba, hindi tayo natatakot lumapit sa Diyos. Tutulungan tayong lagi ni Santiago Apostol. At siyempre, kasama rin ang ating mahal na Birheng Maria na sa lahat ng mga simbahang Katoliko, sa lahat ng mga parokya, naroon ang imahin ng mahal na Birheng Maria. Tamang-tama naman po sa ating mga pagbasa ngayon, lalo na sa ating Ebanghelyo at sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, ay binibigay sa atin paalala ang kahalagahan ng mga pastol, ng mga namumuno sa bawat lugar, sa bawat mananampalataya. Tinutulig sa aklat ni Propeta Jeremias ang mga peking pastol na walang malasakit, walang pagmamahal sa kawan ng Diyos. Kaya nga ang ginawa ng Panginoon, isinugo niya ang kanyang mga hinirang na mga alagad
lalo ng kanyang mga apostoles, isinugo niya. At dito sa pagkakataong ito, nagdatingan na po at nadama ng Panginoon yung pagod, yung hirap. Biro naman ninyo, noong panahong yon, wala pa po ng mga modernong pamamaraan ng pakikipag-ugnayan. Nagbabahay-bahay sila, naglalakad. Hindi katulad ngayon, napakadali ang magmensahe. Noong panahon yon, talagang hirap na hirap sila. Kaya, nung nagdatingan sila, ang sabi ng Panginoon, pumaroon naman tayo sa isang ilang na lugar. Mamahinga naman tayo. Mamahinga tayo. At siguro ito rin ang pasimula ng nakaugalian na tuwing Lunes po ang simbahan, ang parokya ay sarado. Namamahinga ang pari, namamahinga ang mga tauhan ng simbahan. Ibinigay itong unang-una na payo ng Panginoon. Kung gusto niyong tumagal, kung gusto niyo makapagpatuloy na pangangalan, maglaan kayo ng oras ng pamamahinga. Bisan isang linggo. Aba, siguro sasabihin ninyo, bakit gano'n? Paano kung kailangan namin ng pari? Paano kung kailangan namin siya? Halimbawa, merong may sakit. Halimbawa, meron kaming gustong itanong sa pari. Pwede rin naman po. Kaya lang, yun ang pinayo ng Panginoon. Pagpapahinga. Siguro, hindi lang para sa amin ng mga pari. Kahit po kayo na mga nanay, mga tatay, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, papasok kayo sa opisina, papasok kayo sa pabrika, nako, kung 7 araw sa loob ng 1 linggo, magtatrabaho kayo, nako, mapapagod po kayo. Kailangan ng pahinga. Bakit po ba kailangan? Kasi kung yung mga motor, yung mga makina ay nagmamahinga, lalo na ang tao. Kasi pag ang isip daw po natin at katawan ay hindi natin ipinahinga, ay mai-stress tayo, madidepress tayo. Kaya anong resulta? Sakit. Ano pang ibang resulta? Init ng ulo. Kaya may mga tatay, nanay, mainit ang ulo. Nadagdag pa ang pandemya. Nako, huwag mong kausapin si tatay. Mainit ang ulo. Huwag mo kausapin muna si nanay. Mainit ang ulo. Naalala ko ng minsan, meron akong kaibigan, nanghihinayang siya na magpahinga. Yung 1 araw na pahinga sa loob ng 1 linggo. Nanghihinayang siya. Sabi niya, Father, kailangan ko kumita ng kumita para sa aking pamilya. Sabi ko sa kanya, nako, pagka nagkasakit ka, kulang pa yung kinikita mo para pampa-hospital. Kaya magpahinga ka. Hindi ang buhay ay puro trabaho. Ang buhay maikli lamang. Dapat maging maligaya ka, masaya. Paano ka magiging masaya kung araw-araw itatrabaho ka na wala kang pahinga? Kaya yun din ang pinayo ng Panginoon, take your time to rest. Pangalawang bagay na binigyan din sa ating ebanghelyo, kailangan po natin ang oras na makapagnilay, makapag-isip-isip. Ano ba nangyayari sa ating buhay? Kaya po yun ang pagkakataon na binabalik-balikan natin ang mga pangyayari sa ating buhay. Meron bang nangyayari o wala? Baka tayo ng kayod sa araw-araw, wala namang patutunguhan pala yung ginagawa natin. Wala naman palang silbi. Kumisan, pupulaan pa tayo ng ibang tao. Paminsan, sisiraan pa tayo ng ibang tao. Wala naman palang kasilbi-silbi yung ginawa natin.
Ba, siguro isipin natin, ba, oo nga, no? Ha? Trabaho na trabaho, kayod ang kayod. Hindi naman pala mahalaga. Aba, yun po ang bunga ng pagninilay. Maaaring iba sasabihin ay wala. Pero kung tama ang ginagawa natin ayon sa kalooban ng Diyos, hindi tayo dapat mangamba. Hindi tayo dapat matakot. Sapagkat kung ginawa natin ang tama, kung ginawa natin ang ayos, at alay natin sa Diyos, yun ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin. Sapagkat buong puso nating ibinigay ang ating sarili, ang ating isip. Sabi nga, if you have done your best, kung ginawa mo yung pinakamagaling, kung ito ay hindi maganda sa iba, maganda yon para sa Panginoon. Pangatlong bagay na nais ng Panginoon na mangyari sa atin, kung tayo ay namahinga, kung tayo ay tumahimik at nagnilay, yung pinakamahalaga, manalangin. Kailangan natin ang panalangin para malaman natin ang susunod nating hakbang. Pagkatapos na tayo ay bigyan ng Panginoon ng karunungan at kakayahan, leave it to God. Ialay mo sa Diyos. Kaya yun ang ugnayan ng tao at ng Diyos. Sa pamagitan ng panalangin, na ipapahayag natin sa Panginoon ang ating pagtitiwala, ang ating pag-asa. Lord, ginawa ko na po ang aking magagawa. Ikaw na po ang bahala. Simpleng panalangin na pinaabot natin sa Diyos na wala tayong magagawa kung Siya ay hiwalay sa atin. Kaya nga nung nakita ng Panginoon ng mga tao ay nitong-lito na para bang mga tupang walang pastol, pinangako niya ayon sa aklat ng Propeta Jeremias na magpapadala siya ng pastol na matuwid, pastol na sa kanila gagabay, pastol na magbibigay ng kaligtasan. Haminawa po tayo ng mga tatay, mga nanay, patuloy niyong gawin ang kalooban ng Diyos. Hubugin ninyo yung mga anak ayon sa kanyang kalooban at hindi sila maliligaw ng landas. Ang kaligtasan ay mapapasa kanila. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukrisong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tulad ng isang pastol, inaakay tayo ni Jesus na lumapit sa Ama na pinagmumula ng lahat ng mabuti. Kaya't mapagpakumbaba nating idalangin, pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang ating mga obispo at mga pari, naway manatili silang nagtatalaga ng sarili sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng kapayapaan sa pakikipiling ni Kristo,
Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga Pilipinong Katoliko na tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling makabalik sa ipinamanang pananampalataya ng ating mga ninuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga may sakit naway panumbaligin sa kalusugang idinudulot ng kapangyarihan ni Jesucristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa tahanan ng mabuting pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Makapangyarihang Ama, tulungan mo po kaming maging tapat sa pagsunod sa iyong anak habang kami naglalakbay patungo sa iyong kaharian. Sa pamagitan din niya ang aming pastol at Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay ng simbolo ni Santiago Apostol para sa ikatlong araw. Kandila. Ito ang sumisimbolo sa liwanag ni Kristo na siyang daladala ni Santiago sa kanyang pangangaral. Dahil sa kanyang masikasig na pagtuturo ng salita ng Diyos, ay palaganap niya ang liwanag ni Jesus hanggang sa dulo ng mga daigdig. Ang mga kandila ay iaalay ng soldiers of Christ. Tungkod at sisidlan ng tubig ng peregrino. Ang tungkod na sumisimbolo sa katatagan na binigay ng Diyos at ang pagiging masigasig ni Santiago. Ang tungkod ang naging sandigan niya sa mga oras na siya ay nanghihina sa oras ng kanyang paglalakbay. Ang sisidlan ng tubig naman na sumisimbolo kay Jesus bilang tubig ng buhay. Ang siyang daladala ni Santiago sa mga dulo ng daigdig upang ang mga nauuhaw sa salita ng Diyos ay makainom sa bukal ng buhay. Ang tungkod at tubig ang naging tanging baon niya sa kanyang paglalakbay ng milya-milya upang ang kanyang lakas ay patuloy na manauli at manariwa. Ang tungkod at sisidlan ng tubig ay iaalay ni Sister Lorenza Reyes. Sombrero ng peregrino. Si Jesus bilang ating dakilang kapahingahan, ang siya rin namang naging kanlungan ni Santiago sa oras na siya ay napapagal sa kanyang paglalakbay. Ang lilim ng sombrero na nagpapaginhawa sa isang manlalakbay ang nagsilbing pananggalang ni Santiago laban sa araw at bagyo na kanyang sinuong sa paglalakbay para lamang maihatid ang mabuting balita ni Jesus sa tanan. Ang sombrero ng peregrino ay iaalay ni Sister Emily Marquez. Kabibe. Ang kontsa o kabibe ang ginamit ni Santiago sa kanyang pangkain habang siya ay naglalakbay. Ito rin ang ginamit niya sa pagbibinyag sa mga naging Kristiyano dahil sa kanyang pangangaral. Ang kabibe ay sinisimbolo
sa pag-usbong ng panibagong buhay, kung kaya tunay na nasumpungan ng mga taong nakinig sa pangangaral ni Santiago ang bagong buhay na kasama ni Kristo. Ang kabibe ay iaalay ni Sister Mati Mariano. Kalasag. Ang kalasag o panangga ang simbolo ng tagumpay na nagkamit ng hukbong Kristiyano laban sa hukbo ni Abderrahman sa labanan sa Clavijo. Ang pagpapakita ni Santiago na sakay ng puting kabayo ang nagpalakas at nagbigay ng pag-asa kay Haring Ramiro upang pamunuan ang kanyang santatahan na may higit na pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pamamagitan ni Santiago. Ang kalasag ay iaalay ni Brother John Javier na kakatawanin ni Ariel Javier. Espada. Ang espada ang sumisimbolo sa katapangan ni Santiago, una sa pagiging mabuting tagapagtanggol ng pananampalataya at ng mabuting balita, at ikalawa ay ang kanyang katapangan sa pagiging martir ni Jesus. Siya bilang una sa mga apostol na nag-alay ng buhay, alang-alang kay Kristo, ang naging matatag na pagkapatibay ng kanyang tugon bilang pag-inom sa kalis ng Panginoon. Ang espada ay iaalay ni Brother Charvic Panday. Manalangin kayo mga kapatid, ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng paghahain pinagutos noong araw ay yung pinagtibay sa isang haing hantungan ng lahat. Tanggapin mo po ang ginaganap ngayon ay mga lingkod. Paspasan mo ito ng kabananan, gaya na yung kaloob sa maalay ni Abel na lubha mong kinalugod. O pamahandog na bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong pangalan ay magkamit ang karagdagan mong kasiyahan
sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinopob. Kaya't minabuti niyang siya'y panganak ng Birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay. Pagkaugnayan namin sa iyo, huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel at mga banal, pinagbubunyi namin ang iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamagitan ng Espiritu, ngayong banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, hinati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi nang matapos ang hapunan, hinawakan kanyang kalis, balik kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin ang hiwaga ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay po namin sa iyo ang tinapay, karang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami sasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na po ang aming mga kapamilya, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, ganun din ang mga lingkod at tagapagtangkilik ng aming simbahan. Gawin kami marapat na pumasok sa buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos at ina namin lahat, kaysa ni San Jose at lahat ng mga banal, lalo na Santiago na aming patron, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak, ang aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, sama-sama po tayo sa pananalangin sa Ama, sa pag-awit ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, paharian mo, sulilang loob, ito sa loob, sa langit. Ganun kami ngayon ng aming kahanin sa araw-araw at makawain mo kami sa aming kasama. Pagpapatawad namin sa nagkakasalan at huwag mo kami intulog sa at bigyan mo kami sa lahat ng Aming Ama, iligtas mo nga po kami sa lahat ng masama, pag kayo maging handa sa maluwalhating pagbabalik ni Hesus Kristo ang aming manunubos. Kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, pinagkakaloob ko ang aking kapayapaan. Huwag mo po sanang salang-alang ang aming kasalanan, kundi ang pananalig na yung simbahan na bubuhay ka nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Batiin natin bawat isa ng kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan.
kapatid, napakapalad natin narito ang ating Panginoong Diyos, ang ating buhay at muling pagkabuhay, ang ating kaligtasan. Tanggapin natin at laging ng panaligan, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na Ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Salamat po sa magandang pag-awit. Ngayon naman po ay magkakaroon tayo ng second collection para sa patuloy na mga pag-awain nating simbahan at para rin po sa intensyon sa nalalapit nating kapistahan sa darating na linggo. Habang nagkakaroon po second collection, ay sasayawan kayo ng ating mga kabataan. Palakpakan po natin sila. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Palakpakan po natin ang ating kabataan. Yan po ang team song ng 500 taon ng pagiging Kristiyano natin ng mga Pilipino. Ngayon po ay binunot na po ang 5 mapapalad na tatanggap ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. Ay, yung ba pala, yung mga... Okay, yung una pong pangalan, Lovely Sulit. Lovely Sulit. Ba, paplido ko pala. Kapilido ni Padre. Lovely Sulit. Absent po.
Ayun pala. Palakpakan po natin. Nanalo po sa rapon. Lydia Bernabe. Ayun po. Lydia Bernabe, SPPC Lumambayan. Lapit lang po at sunod-sunod na po. Baby de Dios. Baby de Dios. Ayan. Carmencita Adriano. Carmencita Adriano. At Nestor Parer. Ayan. Kuya Salamat. Nestor Parer. Salamat po. Salamat Mula po sa mga nalikom po ng komisyon ng paghubog. Meron din po silang community pantry sa darating na Sabado ng umaga. Ngayon naman po ay ang kumpradya ni Santiago Apostol sa pangunguna po ni na Ate Dina at Maluhoson. Yan, ito naman po. Mga poon naman po ito, mga poon. Eh, pakita mo sa kanila, ate. Ayan. Napakagandang model, oh. Ayan po, ang imahin ni Santiago. Ah, hindi pala. Okay na po. Sige. Robert Alejandro. Robert Alejandro. Ayun. Palakpakan po natin. Sige po, tawag na po. Lorante Gomez. Lorante Gomez. Ayun. Yan, iabot naman po ni Ate Malu Hoson. Gina Garobillo. Dina, ayun, ako magkasunod. Iabot naman po ni Ate Dina Hoson mula po sa Kontradya ni Santiago Apostol. Salamat po. Sa puto pong ito, sa ngalan po ng Confraternity of St. James the Great, Plaridel, Bulacan, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Father Peng Sulit, sa pangunguna po sa ating banal na misa. Gayon din po pasasalamat para po sa koro na nanguna ngayong araw na to, ang Santa Ines Youth Choir, ang mga nag-alay po ng simbolo, Soldiers of Christ, Sister Emily Marquez, Sister Mati Mariano, Kagawad John Javier, at Kagawad Charlie Panday, at ang mga nagtaguyod po sa banal na misa, ang PCY, Legion of Mary, Knights of Columbus, SPPC Lumambayan, at SPPC Lalangan. Muli. At po ang koro, ang Prex po, sorry po. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Tanggapin niyo po, Father Peng, yung munti po naming regalo para po sa inyo. Maraming salamat po sa Kontradya ni Santiago Apostol at sa mga nakasiwa rin po sa ating bigayan na sa araw-araw po ito ginagawa. Kaya sumimba kayo sa mabuo ninyo yung nobena. Meron po tayo sa umaga sa hapon. Iba't ibang pawi po ang magmimisa sa hapon na mga na-assign o naglingkod dito po sa ating parokya. Naimbita po ng Kontradya ni Santiago Apostol. Sa Sabado naman ay magmimisa ang ating mahal na Obispo Deogracias Enriquez alas 5 ng hapon, at sa Linggo ang ating kapistahan, ang pinakatampok na misa alas 5, ang ating mahal na Obispo Dennis Villarojo. Maraming salamat po. Magsitayin na po kayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng isang bayanan na ipinapakinabang mo sa iyong sariling buhay.
Gawin mo pong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagiging makasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin Iyoko po natin ating mga ulo para sa pagbabasbas sa biyaya ng pag-ibig, awat habag ng Diyos. Kayo nawa at ang inyong buong pamilya patuloy pang pagpalain, kaligain, gabayan, liwanagan. Iligtas nawa kayo sa anumang sakit at panganib at karamdaman, lalo na sa sakit natin kinatatakutan ng COVID-19. At baon ninyo ang mapagpagaling na kamay ng Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayo sa kapayapaan at sa pag-ibig sa Diyos. Salamat sa Diyos.